Pangulong Gang, matandang ginang, matandang ginoo, pakitanggap ang aming pakikiramay. Ano ang ibig mong sabihin dito? Matandang ginang, alam kong biglaan ito. Medyo walang galang ang aking paglapit, pero patay na si Xiao Hongguo. Mga mahal na naririto, tandaan, kailangang pangalagaan ang kalusugan. Patay na si Xiao Hongguo. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ang kapatid ko ay hindi patay. Ako ang nakabangga sa tao. Malalaman ko naman kung siya'y patay o hindi. Batang Ginoo Gang, may ilang bagay, alam ko, na mahirap tanggapin agad, at normal lang iyon. Pero ang tao, kailangang magpatuloy sa buhay. Tumahimik ka. Kung susubukan mong sampay ng anak ko muli, huwag mo akong sisihin kung magaspang ako sa'yo. Matagal mo nang dinadala ang kamalasan sa iba. Mga tauhan, palayasin ang babaeng ito. Matandang Ginoo Gang, may mali ba akong nasabi? Naguguluhan si Chinbro sa sobrang pag-aalala. Binibining Lin. Buong umaga, ay pumunta rito para magluksa, at iginiit na patay ang anak ko. Ikaw ba, ang may ginawa sa anak ko? Malaman kaya ni Gang Yangshuo ang katotohanan? Hindi, imposible. Pangulong Gang, alam kong labis kang nalulungkot at nagdadalamhati. Nalulungkot din ako, pero ang tungkol kay Xiao Hongguo, wala talagang kinalaman sa akin. Wala kaming natanggap na balita. Dumating ka rito para magpahatid ng pakikiramay. Siguradong may alam ka. Sabihin mo na ng mabilis. Kung hindi, ihahagis kita sa dagat para gawing pagkain ng mga petang. Sasabihin ko na. Sabihin mo. Ako, narinig ko ito mula kay Binibining Gangyu. May nangyari kay Xiao Hongguo, kaya akala ko patay na siya. Hindi ka naniniwala. Kung hindi, tanungin ninyo si Gangyu. Kasalanan ko, hindi ko na ipaliwanag ng malinaw kay Binibining Lin. Patawad, ikalawang tiyo. Pangulo, tingnan mo, ako rin. Naloko ng mga traidor, kaya nagresulta sa hindi pagkakaunawaan ngayon. Hindi, tingnan ang itsura niyang kinakabahan at natatakot. Mukhang totoong patay na si Xiao Hongguo. Hindi talaga ako binaygo ni Lin Chinru. Isa siyang mahusay na espada. Ang pag-iyak ng pusa sa daga ay huwad na awa. Nangangahas ka bang manumpa tungkol kay Xiao Hongguo? Talaga bang wala kang kinalaman? Nananumpa ako. Nananumpa ako sa Lin family. Kung ako'y nagsisinungaling, malulugi ang Lin family. Buong pamilya, tinatakpan. Ang panunumpa ay ang pinakamalaking kasinungalingan sa mundo. Tanging ang mga handal lamang ang naniniwala dito. Hindi ko akalain kapag naging malupit si Binibining Lin. Pati mga kapamilya ay hindi niya paliligtasin. Lola, ang ganitong klase ng babae, sa hinaharap, dapat umiwas tayo sa kanya. Xiao Hongguo, paano siya buhay pa? Bumalik si Xiao Hongguo. Mahal kong apo, bumalik ka na. Matagal ko nang sinabi na ang kapatid ko ay isang swerte. Sino ang may problema? Hindi pwedeng magkaroon ng problema ang kapatid ko. Xiao Hongguo, ikaw ba ay tao o multo? Huwag kang lumapit. Ikaw ang multo. Ang buong pamilya mo ay multo. Anak ng pamangkin, ibaba mo ako. O sige. Nakita ni Tiyahin si Xiao Hongguo. Mukhang takot na takot siya. Ang taong bumangga kay Xiao Hongguo gamit ang kotse. Hindi kaya si Tiyahin ang may gawa nito. Hindi ako. Totoong tao siya. Kung ganoon, bakit ako matatakot? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Walang ebidensya. Huwag mo akong pagbintangan. Xiao Hongguo, pakita mo sa akin. Mayroon bang sakit o pinsala? Wala naman, di ba? Hindi nabangga ng kotse si Xiao Hongguo. Papa, miss na miss ka ni Xiao Hongguo. Mabuti na lang walang nangyari. Halika, bilisan mong sabihin kay Ama. Ano ba talaga ang nangyari? Halos mabangga si Xiao Hongguo ng kotse. Anak ng pamangkin. Ang nagdala kay Xiao Hongguo. Pamangkin. Oo, tumango. Ganito po iyon, matandang lolo. Binayaran ako ni Lin Chinru para patayin si Tiyang. At inetempt na banggin siya ng kotse. Buti na lang, sobrang swerte at ligtas si Tiyang. Nakaiwas siya sa kapahamakan. Matandang lolo, Tiyang, niligtas ni Xiao Hongguo ang buhay mo. Bakit mo ginagawa ito kay Xiao Hongguo? Hindi ako iyon. Si Pei Juliang, kilala ka bilang isang siga sa lugar. Maliwanag na ikaw ito. Ikaw ang nagplano at nagsagawa nito. At ikaw ang nagdawat para man-Ira. PWE. Ako si Pei, diretsahan lang ako. Hindi ako naglalaro ng paninira. Pamangkin, ilabas mo ang ebidensya. Oo nga pala. Ito ang ebidensyang nagpapakita na binayaran mo ako. Kamakailan lang, nawalan ako ng isang card. Hindi ko inakalang ikaw ang nagnakaw nito. Pero, hindi nito lubusang napapatunayan ng anumang bagay. Talagang magaling kang mag-imbento ng kwento. Papatayin kita, anak ng pamangkin. Naniniwala si Xiao Hongguo sa'yo. Salamat, Auntie Lola. Pangulong Gang. Pangulong Gang. Ang mabahong pulubi na ito. Sakim at mahilig sa kalaswan. Walang kasamaan na hindi niya kayang gawin. Palayasin mo siya agad. Huwag mong hayaan siyang guluhin ka. Basta, ang sino mang maglangad sa anak kong babae, kahit sino pa man, kailangang mamatay. Papa, hindi ginawa ng anak ng pamangkin iyon. Nais niyang iligtas si Xiao Hongguo noong oras na iyon. Lola, hindi mo ba, pinalilin lang ka ba ng babaeng ito? Hindi ko inaasahang ang kagalang-galang na Pangulong Gang ay hindi makakapagbukod ng tama at mali. Papa, naniniwala ako kay Xiao Hongguo.
At naniniwala rin ako sa pulubing ito. Isang pulubi. Ano ang mapagkakatiwalaan sa kanya? Mas pinipili kong maniwala kay Binibining Lin. Ako ay isang pulubi. Ngunit hindi ako mas mababa sa iba. Papa, nang ahas na ipagkanulo ako ni Peju Liang. Ngayon, ikaw ay talagang magiging scapegoat ko na. Pangulong Gang, ano ang ibig mong sabihin dito? Naniniwala ka sa isang mabahong pulubi, ngunit ayaw mo akong paniwalaan. Binibining Lin, bibigyan kita ng pagkakataon para magsabi ng totoo. Kung hindi, malalaman mo kung ano ang ibig sabihin ng lubos na pagkawasak. Hindi ako. Sasabihin mo ba o hindi? Sasabihin ko. Oo, ako ang nagmaneho at nakabangga. Si Binibining Xiao Hongguo. Pero, inutusan lang ako. Sino? Siya. Si Gang Yu. Binibining Lin. Kailan ba kita inutusan? Hindi mo pwedeng gawin ito para takasan ng pananagutan. Para pagtakpan ang iyong kasalanan at idamay ako. Ikaw ang nagsabi noong araw na iyon, na kung mawawala lang si Xiao Hongguo, saka ka lang makakapagpakasal sa pamilya Gang. Binibining Lin, paano mo magagawa na? Baluktutin ang sinabi ko. Ikalawang tiyo. Lola, hindi ko ginawa. Mapanlin lang at malupit ang kaisipan ni Binibining Lin. Lahat ng nakikita mo ay marumi. Ang ginawa mong kasalanan, itinutulak mo kay Yuyu. Yansho, huwag mo siyang palayain. Batang walang modo. Nangangahas kang gamitin ako para sa iyong layunin. Kung mamamatay ako, huwag kang umasa na mabubuhay ka. Mamamatay na ako, pero huwag mong asahang mabubuhay ka pa. Nangahas kang saktan ako. Makikipaglaban ako sa'yo. Mabahong dalaga. Papatayin kita. Ginang tiyahin, lumayo tayo, para hindi ka matalsikan ng dugo. Kumusta si Xiao Hongguo? Papa, ayos lang ako. Mabuti kung ganoon. Si Gang Yangshuo na ito, hindi kaya nagseselos siya. Ganyan lang kaliit ang puso niya. Lola, tulungan mo ako. Lola, Lola. Tulungan mo ako, Lola. Papatayin kita. Napaka-cute mo. Sinaktan mo si Xiao Hongguo ng pamilya namin. Inapi mo na naman si Yuyu. Akala mo ba ang pamilya Gang namin ay madaling apihin? Lola, ang sakit-sakit po. Lola Gang, ang batang ito ay may masalimuot na kalooban. Niloko niya kayong lahat. Kung magsasalita ka pa ng kung ano-ano, kakainin ko ang bunganga mo. Magaling ang hampas. Nang ahas kang sakta ng apo ko, hindi natin siya pwedeng palampasin ng ganoon lang. Pues, patayin na lang siya, para magbayad buhay. Gang Yangshu, hindi mo ako pwedeng patayin. Mayroon akong tatak na hugis buwan sa katawan. Hindi mo ba gustong iligtas ang pamilya Gang? Nang ahas kang apihin ang anak ko, kailangan mong mamatay. Papa, ayaw ni Xiao Hongguo na si Papa ay maging masamang tao tulad ni Tita. Pero si Xiao Hongguo, halos mapahamak ka niya. Ayaw mo bang mag-higanti? Siyempre gusto ni Xiao Hongguo. Pero kailangan nating maging mabubuting mamamayan na sumusunod sa batas. Tawagin natin ang pulis. Ang ganda ng mga kamay ni Papa. Dapat ginagamit para magsulat ng magagandang salita. Hindi dapat ginagamit para magpaputok ng baril. Sige, susundin ko ang sinabi ng anak ko. Tawagin natin ang pulis para ayusin ito. Bago dumating ang pulis, asikasuhin mo siyang mabuti para sa akin. Opo. Ginoong Gang, Ginoong Guan, sandali lang. Ang bulaklak na ito, sa'yo na ito, gamitin mo para sa sarili mo. Buti na lang ang anak natin, si Xiao Hongguo, ay ligtas na nakabalik. Kung hindi, ang papa mo, ay mababaliw kakahanap sa'yo. Xiao Hongguo, napakaswerte mo talaga sa buhay. Hindi ko inakala na hindi ka pa rin napatay sa ganitong paraan. Lola, Uncle Pangalawa, medyo masama ang pakiramdam ko. Babalik muna ako sa kwarto ko. Tumigil ka. May iba pa ba? Uncle Pangalawa, may iba pa ba? Tao, dalhin si Gang Yu pabalik sa probinsya. Huwag, Uncle, ayoko kong bumalik sa probinsya. Sinadya akong Sir ni Lin Chingu. Lola, ikaw ang pinaka nakakaintindi kay Yuyu. Alam mo si Yuyu, kilala mo siya. Hindi niya magagawa ang ganitong bagay. Lumaki si Yuyu sa harap ko. Hindi masama ang kanyang ugali. Namanipula siya ng iba. Kung ay padadala mo siya palayo, ang puso ko hindi mapapalagay. Lola, gusto mo ba siyang panagutan? Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong mabuti ang pagtuturo sa kanya. Little Red Fruit, ano ang tingin mo? Ayaw ni Little Red Fruit na makita na malungkot si Lola. Sa pagkakataong ito, ipalagay na lang natin na hindi sinadya ni Yuyu. Yuyu, bilisan mong magpasalamat kay Little Red Fruit. Salamat, Little Red Fruit. Walang anuman. Sino ba ang nagsabing hindi tayo pamilya? Sa hinaharap, si Yuyu. Huwag mong hayaang madismaya si Lola. Mapapatawad ka ni Little Red Fruit, pero hindi maalis ang kaparusahan. Magpunta ka sa templo at lumuhad ng 3 araw. Bawal kumain at uminom. Walang sino man ang pwedeng mamagitin. Oo.
Pamangkin, pagbalik mo, huwag na huwag kang. Basta-basta mga api ng tao. Kung hindi, magagalit si Xiao Hongbo. Huwag mag-alala, Tia. Ako si Pei Juliang. Pangako ko, gagawin ko ang mga sinabi ko. Pero, Tia, ang buhay mayaman na ito ay napakahirap. Kung hindi, balik ka na lang sa akin at maging pulubi tayo. Ay, si Xiao Hongbo ay anak ko. Walang sino man ang pwedeng kumuha sa kanya. Lolo, kung iisipin, tayo ay maituturing na isang pamilya. Sino ang pamilyang kasama mo? Tia, hinahamak niya ako. Pamangkin, hindi iyon ang ibig sabihin ng tatay ko. Huwag kang magalit. Mukha siyang seryoso. Pero mabait talaga siya. Binigay ito sa akin. Ito, maaaring ito ang kabayaran para sa pagbabalik mo kay Xiao Hongbo. Bayad para sa pagbabalik. Hindi, ang pagprotekta kay Tia ay tungkulin ko. Lolo, sa ginagawa mo, ano ba ang tingin mo sa akin? Paano hindi? Sige, kalimutan na lang. Nagbibiro lang ako. Dahil mapagbigay ka, Lolo, hindi na ako magpapakumbaba. Sa susunod, hindi na ito mauulit. Lolo, mula ngayon tayo na ang iisang pamilya. Magkakamag-anak na tayo. Sa hinaharap kapag kailangan mo. Ang tulong ng grupo namin ng mga pulubi. Huwag kang magdadalawang isip na magsabi. Pinuno, siya ang lola ko. Siya naman ang lolo ko. Kumusta, Lola? Kumusta, Lolo? Lolo, sa bawat sulok ng mundong ito, naroroon ang grupo namin ng mga pulubi. Kung usapang paghahanap ng tao, ako ang pangalawa. Walang may lakas ng loob na sabihin na sila ang una. Napakahusay mo talaga, pamangkin. Lola, kung may mananakit sa'yo, sabihin mo lang sa akin. Dadalhin ko ang buong grupo ng mga pulubi para paligiran siya. Bukod pa rito, kapag may hindi nagtatrato sa'yo ng maayos, sabihin mo rin sa akin. Pupuntahan kita, pamangkin. Babalik ka sa grupo namin ng mga pulubi bilang nakatatandang tagapayo, pang-siyam na henerasyon. Nangangarap. Dapat talagang mangarap, baka sakaling matupad. Magiging malaking tagumpay ito. Paalam na, pamangkin, papaalam na ako. Xiao Hongbo, umalis na tayo. Song Yi, isara mo ng maayos ang pinto. Lalo na, huwag mong hayaan na pumasok ang pulubi na ang apelyido ay Pei. Papa, kahit na, pamangkin, mukhang hindi maaasahan. Pero mabait pa rin ang tao. Gusto siya ni Xiao Hongbo. Oo, HMM. Si Xiao Hongbo naman, mas gusto pa rin siya ng kaunti. Siyempre, si tatay iyon. Tumangkad na ang mga damo ko. Pangulo, naisayos na ang lahat ng tungkol sa pamilya Lin. Song Yi, tulungan mo akong mag-imbestiga tungkol kay Pei Juliang na ito. Oo, gusto pang agawin sa akin ang anak ko. Hindi po pwede. Damo, mabilis kang tumangkad. Kailangan ko pa kayong magpagaling at tumulong sa iba. Halika,